Okay, ngayon meron po tayong bibigyan ng bibigyan ng, mga reaksyon kumbaga. Actually, nag-post po tayo ng, video kahapon na concerning, sa nireakan po natin na binigyan po natin ng reaksyon concerning sa sinasabi na dapat yung Iglesia Katolika, dapat yung mga katuruan nakasulat sa Biblia letra por letra. Eh, bakit daw po? Kasi wala daw pong, tinatawag na wala daw pong, katotohanan daw po 'yan kung isang bagay, kung isang katuruan na hindi daw po nakasulat sa Biblia letra por letra. Kaya nga po sabi po nila, wala daw po sa ang dami-dami daw po mga katuruan ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na wala daw po sa Biblia. Yan lang po yan po yung mga iniisip po ng mga kaibigan po nating mga sulpot. Eh bakit po? Kasi gusto po nilang ipilit yung nasa isip po nila, ipapabasa po nila sa loob ng banal na kasulatan. Hindi po ganyan yung Iglesia Katolika eh. Eh bakit po? Kasi number one, mga sir, mga ma'am, ang simbahang Katolika sumusunod po sa aral ng Panginoong Jesucristo. E ano po yung aral ng Panginoong Jesucristo? Eh, kung babasahin po natin yung Saint Matthew chapter 28 verse 20. Sabi ng Panginoong Jesucristo, teach them to obey all that I have commanded you. Turuan nyo sila sa lahat ng mga itinuturo ko sa inyo. So, ibig po sabihin, o sa makatwid po dyan, yung itinuro ng Panginoong Jesucristo, hindi po nakasulat eh. Eh bakit po? Kasi hindi po inutusan ng ating Panginoong Jesucristo na yung tinatawag na kanyang mga apostol na magsulat kayo. Wala pong katuruan ang Panginoong Jesucristo na magsulat kayo. Pero hindi po ibig sabihin po dyan na parang dinedegrade po natin ang Biblia. Hindi po. Ang gusto ko lang pong ipapaabot po dito sa programa pong ito, na kung ano po yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, yan po yung sinusunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na magsulat kayo. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesucristo na pag magtuturo kayo sa katuruan ko, dapat nakasulat yan sa Biblia letra por letra. Wala po. Eh bakit po? Kasi ang tinuruan at inutusan ng Panginoong Jesucristo to preach the gospel, to spread the gospel, tao po eh. Community. Kaya nga po tinawag po yung tinawag po yung church. The church, it is a convocation or a society of people called out by God. Kaya nga po meron pong nasulat. Eh bakit po? Kasi meron pong community, meron pong mga taong ano ba yan sa Tagalog yung actually nalimutan ko eh. Yung nag-guide or ano ba yun? Sinasamahan ng banal na espiritu na nasa loob ng iglesia pong ito na nakasulat po. Sumulat po sila. So yan po mga sir. So ibig sabihin, ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo from the first 300 years before na-compile at before na-publish itong tinatawag na Biblia, wala po silang hawak and at the same time, wala po silang katuruan na Bible alone. Wala po. Kaya nga po, kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, never po tayong makakabasa ng word na Bible alone. So sa makatwid, mga sir, mga ma'am, yung paniniwala at pananampalataya ng ating mga kaibigang mga sulpot, wala po yan sa Biblia. Kung susundin po natin yung step nila na kapag hindi mabasa sa Biblia, huwag paniwalaan. So ibig sabihin, dapat huwag paniwalaan yung nasa isip po nila na Bible alone. Wala po yan sa Biblia. Number 2, wala din po sa Biblia na sinabi ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol na kapag magtuturo ka, dapat nakasulat letra por letra. Wala po eh. Wala po. Kaya nga po tayo mga Katoliko, pag sila po magtatanong po sa atin, wala tayong obligasyon na magbigay sa kanila ng letra por letra. Eh bakit po? Kasi hindi po yan katuruan ni Kristo at katuruan ng Iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung point natin dito eh. So ibig bang sabihin, hindi na tayo naniniwala sa Biblia? Hindi po. Hindi rin po ganyan. Eh bakit po? Kasi turo ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang pinakaunang iglesia kristiyana na nagtuturo na ang Biblia ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Siya po yung pinakaunang nagturo eh. Eh bakit tayo sumusunod? Eh bakit tayo naniniwala sa Biblia bilang sinulatang salita ng Panginoong Diyos? Eh bakit po? Kasi turo po yan ng Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Naniniwala po tayo kahit hindi po nakasulat sa Biblia, letra por letra. Yan po yung pananampalatayang Katolika. Pero hindi rin po pwedeng itatali po tayo doon sa tinatawag na letra por letra.
Bakit po? Kasi again, uulit-ulitin ko po ito. Wala po yan sa Biblia na itinuro po yan ng mga apostol na Bible alone or letra po nito dapat mabasa kung ano po yung mga itinuturo po natin. So yan po mga sir, yan po yung pinakauna. Mamaya po mga sir, magbabasa po tayo. Sir Carlo, good evening sa inyo. Sir Heroncio Inaw, Sir Relio Medillo, Sir Emil Cabaral, Ma'am Divina, sa kunya, good evening po sa inyo. Okay, sige po. Proceed po tayo. So ngayon, sino po ba ang pinakaunang nagturo itong tinatawag na Bible alone? Bakit po? Kasi hindi naman po yan itinuro ng Panginoong Jesucristo di ba? Yung sinabi po natin kanina, wala po sa Biblia and never po tayo makakabasa, mga sir, mga ma'am, na mga sinulatang yung mga tinatawag na mga writings ng unang mga Kristiyano, maliban po sa tinatawag na Biblia, wala po tayong mabasa na itinuro po yun ng mga fathers po noon. Wala po. Hindi po tayo makakabasa po niyan at hindi po tayo makakahanap ng ebidensya na nagtuturo ang unang mga Kristiyano for the first 300 years ng Bible alone. Wala po Kasi at that time, wala pa pong Biblia. Yan po. Sino po ba ang pinakauna nagturo po niyan? Actually, before Martin Luther, nandyan na po yan sino po yung nagturo po niyan? Yung mga forerunners, for example, John Zwingli, di ba? Sila po yung pinakauna nagturo, pero mas lumago po siya nang nagprotesta po si Martin Luther noong 1517. Kaya nga po itong katuruan na ito, kasi siya po yung publicly tinindigan po niya yung Bible alone. So siya po yung parang inattribute po sa kanya yung katuruan ito na sola fide, sola scriptura, sola gratia. So yan po mga sir. So ibig sabihin itong sola scriptura or Bible alone, hindi po yan galing kay Kristo, kung hindi, galing po yan sa isang tao. Sino po? Si Martin Lutero. So kung dyan po tayo susunod sa aral ni Martin Lutero, so ibig pong sabihin po mga sir, mga ma'am, ibig pong sabihin po niyan, sumusunod po sila sa tradisyon ng tao. Hindi po galing sa tradisyon ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi ang tradisyon ng tao nagtuturo ng mga bagay na hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Tayo mga Katoliko po kasi, kahit bago po sa atin yung tinatawag na mga terms, pero kung sa ating pong termino is formula po siya sa itinuro na po noon. Kahit walang pangalan po yun, pinangalan na lang po ngayon. For example, ano po yung pinaka-the best evidence na makikita po natin at maiintindihan po natin na meron palang esensya pagkatapos late na po yung name or formula. For example, the Bible. 'Di ba? Before ang 4th, 5th century, before na-compile o na-declare ng Simbahang Katolika yung Biblia na sinulatang salita ng Panginoong Diyos, meron silang paniniwala concerning the Holy Scripture. And ang nasa isip ng mga Kristiyano po ng pag sinasabing Holy Scripture before 4th to 5th century, ang nasa isip po nila is yung New Testament. Late na po yung kinikilala po nila na yung mga writings ng mga apostol na belong sa Holy Scripture. Late na po yan Kahit na nga po yung mga apostol, hindi po nila alam na yung mga writings po nila magiging kasali po siya sa tinatawag na Holy Scripture. Wala po So ngayon, ibig sabihin, itinuro na po na meron pong Holy Scripture, hindi pa po tinawag na Biblia yan noon, pero after 4th to 5th century, ayun, nandyan na po yung term na Biblia or formula na the term Bible or the Bible. So sino po ang pinakauna nagturo sa word na yan or nagsalita sa salitang yan na term Bible? Ang Simbahang Katolika. Hindi po Protestante. Hindi po Seventh-day Adventist, hindi po Faith Tabernacle, hindi po tinatawag na Jehovah's Witnesses, hindi po Iglesia ni Cristo ni Manalo, hindi po Lutheran Church, hindi po Baptist Church ang nagsabi po niyan o nagbigay ng formula concerning sa Holy Scripture. Ang Simbahang Katolika po, bakit po? Kasi siya po yung tinuruan ng Banal na Espiritu Siya nga po yung nakapag-determine na itong mga writings na ito, mga inspired. At itong mga kaibigan po nating mga sulpot, ayun, dawat limpyo lang po yan sila Yan po yung punto po natin. So, ibig pong sabihin, hindi po makatatayo yung katuruan, doktrinang imbento lang po ng tao, imbento lang po ng mga Protestante, imbento lang po ni Luther, yung Bible
Hindi po yan makakatindig kontra sa katotohanan. Hindi po yan makakatindig, mga sir, mga ma'am. Hindi po yan makakatindig. O tingnan niyo yung kabulastugan itong mga taong ito. Sabi nila, wala yan sa Biblia, yung merong bayad yung misa. May turo bang Iglesia Katolika na pababayaran yung misa? Binangag po yan eh. Mga sir, mga ma'am. Wala pong katuruan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang Santa Misa mababayaran. Wala po, kasi ang Santa Misa, hindi po yan mababayaran kahit magbigay ka pa ng bilyon. Hindi po yan hindi po yan sapat kung i-compare po natin sa grasyang nandyan po sa Santa Misa. Eh bakit sinasabi nila merong bad kasi nagbibigay po tayo, pag nagpapamisa po tayo, nagbibigay po tayo ng amount. Eh nasa isip ng mga sulpot, bayad na yun. Ganun po ba? So pag magpapadasal ka, or magbibigay ka ng pera kasi meron kang intention to offer it yung amount na yon for the service of a person na nagdadasal patungo sa Diyos para ayun, dadalhin yung dasal mo, or at the same time tutulungan ka sa tinatawag na pagdasal. Sila po yung maglilid, pagkatapos ikaw susunod ka na lang. So question, bayad na po ba yun? Hindi po bayad yun. Eh bakit po? Kasi ang lahat ng mga bagay, even sa may koneksyon sa pananampalataya at pagsamba, meron po naka-involved na amount of money. O for example, iano po natin yung example, pinaka-the best example is yung 2 Maccabee chapter 12 verse 43 to 45. Diba? So, yun, nagpapagather si Judas Maccabees ng tinatawag na amount na 2,000 drachma. Nagpapagather po siya. Pagkatapos, ipapadala doon sa Jerusalem for the prayers of the dead. Yan. So, question, nagkasala sila? Hindi. Ang mga apostol po noon, pag magkakatipon-tipon po sila, mag-aambag-ambag po sila at magbibigay po sila ng amount sa panahon sa pagsamba po nila, bayad po ba yun? Hindi. Eh bakit po? Kasi, kung titignan po natin sa theological explanation po dyan, tapos na po namatay ang Panginoong Jesucristo eh. Yung kamatayan po ng Panginoong Jesucristo, yan po yung perfect sacrifice and offering po natin. Pero tayo din po, sa ating po mga sarili, pag magsasamba po tayo sa Panginoong Diyos, magbibigay po tayo ng mga bagay na mamamatay or tinatawag na meron pong benepisyo, magiging malaking benepisyo ito para sa misyon, sa gawain na kung saan ipapalaganap ang salita ng Panginoong Diyos. So kaya nga po, every pagsamba po natin, magbibigay po tayo ng pera at hindi lang po tayo. Diba? Hindi lang po tayo mga sir, mga ma'am, even nga ito mga sulpot na ito. Sara din po nangongolekta, diba? Sa every magsasamba po sila, nangongolekta din po sila. Eh sa atin po kasi, mga special cases po yan, pag may mamatay, pag may tinatawag na yung birthday po natin, sige, magpapamisa. So, in behalf of me, so yun, mag-o-offer ako ng isang bagay. Anong bagay na yun? For example, money. Yes. I-offer po natin doon sa simbahan para yung simbahan, siya po yung maglilid, kumbaga, sa prayer na gusto po natin, ipagdasal po tayo. Mali po ba yun? Hindi po yan. Mali. Morally, hindi po. Hindi po. Kasi ano po yan eh? Tinatawag po yun na spiritual work of mercy. Ibig sabihin, tinutulungan po natin yung kaluluwa po natin para mapalapit po tayo sa Panginoong Diyos sa mga ganyang mga bagay. Yan po yung stand po natin mga Katoliko. And syempre, sigurado po na ang pinag-o-offeran po natin ang Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang mga pari. Bakit po? Kasi ang mga pari po kasi, sila po yung mga ministro ng Panginoong Diyos eh. So sila po yung may kapangyarihan, may authority to receive our offerings and sacrifices. Biblical po yan eh. O tingnan niyo yung Old Testament, sino po yung tatanggap sa kanila sino po yung tatanggap ng mga offerings po nila? Itong tinatawag na ikapu po nila, yung mga pari. Eh bakit? Kasi sila po yung
before Christ, sila po yung ministro ng Panginoong Diyos eh. Pagdating ng Panginoong Jesucristo, ang pagkapari, naputol na po yung pagkapari ng mga Hudyo kasi ang Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbago. Siya po yung bumago sa linyada ng mga pari. Bakit po? Kasi sa panahon po niya, nang siya dumating po dito, siya po yung naging apostol at punong pari ng ating pananampalataya. So kaya, kung siya po yung punong pari, meron din po siyang mga subjects na mga pari. Diba? So meron po siyang mga galamay na mga pari. At isa na po diyan, San Pablo, San Pedro, yung mga apostol. Kasi sila po yung pinakaunang inilagay sa kanyang iglesia eh. Diba? So, ibig sabihin, from the time of the apostles, ang mga paring merong koneksyon sa mga paring yan na galing sa Panginoong Jesucristo, until now, sila po yung may kapangyarihang tatanggap sa ating mga offerings. Yan po. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia? O sige, i-challenge ko po itong mga pastor na nandito at saka itong mga hindi katoliko na nanonood sa programa po natin, saan po ba tayo makakabasa sa Biblia? Na yung mga pastoy, meron silang kapangyarihang mangolekta sa mga offering ng kanilang membro in behalf sa Panginoong Diyos. Sige nga po, ilatag nyo nga po yung setas. Anong talata po sa Biblia? Na yung mga pastoy na kapangyarihang tumanggap sa kanilang mga offerings. Bakit po kasi talagang matatawa po tayo. Ginagamit po ng mga pastoy na ito ang salita ng Panginoong Diyos, ang pangalan ng Panginoong Diyos para magkapera lang po sila. At sinasabi na, actually, hindi naman kami hindi naman kami ang humihingi. Meron akong nakitang itong tinatawag na vlog ng isang pastor. Wala kaming bayad. First, sabi niya, hindi kami yung direktang nangolekta ng 10%. Yung 10%. Yun. Then pagkatapos sabi niya, kasi swildado kami. Meron kaming sweldo. So itong mga pastor na pala ito, mga bayaran po itong mga taong ito. Di ba? Mga bayaran po itong mga taong ito. Hindi po sila gagawa kung walang sweldo. Saan po kukunin yung sweldo po nila? Sa ikapo, syempre. Di ba? So binubuhay ng mga membro nila, itong mga pastoy. Kaya nga po kung maliit lang yung mga membro, ay talagang pasmado si pastoy. Pasmado si pastoy. Bakit? Kasi iilan yung magbibigay. Kahit na i-compulsory po nila yung 10%, kung iilan lang po yan, ay talagang, yun, wala pong maibibiling make-up si pastoy para sa kanyang asawa. Wala pong gagamitin na pera si pastoy para ipasyal po niya yung asawa po niya doon sa mga lugar na gusto po nilang pasyalan. Ang ginagamit ni pastoy na pera para ipapasyal po niya yung asawa po niya, ibibili po niya yung ng make-up yung asawa po niya, yung pera na yan galing sa mga membro po niya. Yan po, mga sir, mga ma'am, itong mga hindi katoliko na nandito na nanonood sa programa at nakikinig sa programa po natin, mag-isip-isip po kayo. Naghirap po kayo. Naghirap po kayo magtrabaho for 1 whole day or 8 hours a day. Yung pawis po ninyo, talagang ang dami-dami kasi nagtatrabaho kayo. Naghihirap po kayo pagkatapos yung pera po ninyo, part po ng pera po niyo, ibibigay po ninyo sa pastor ninyo para ibili po yung asawa po niya ng make-ups, yung mga luho po ng asawa po niya, yung ring, yung kwentas, ayun. Yan po ba yung gusto po ninyo? Sa Biblia, wala din po sa Biblia na mga pastor may kapangyarihan na mag-receive ng mag-receive ng mga offerings. Wala po mga sir, mga ma'am. Wala po. Halos naubos ko na po lahat. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan at iba-ibang version pa yung nabasa po natin, wala po tayong mabasa na yung mga pastoy may kapangyarihan or may authority to receive any amount from their members. Wala po. Saan po galing yung authority na yan? Na merong tinatawag na kapangyarihan si pastoy. Authority po yan from the government.
Eh bakit kasi rehistrado po sila as corporation eh. So kaya nga tayong mga Katoliko, pag titingin po tayo sa kanila, pag pinagpeperahan daw po tayo kasi nagbabayad daw po tayo pag magpapadasal tayo, pag magpapamisa nagbabayad daw po tayo. Yan po yung mga kinikwenta po nila eh. Pero hindi po nila kinikwenta. Hindi po nila kinikwenta yung mga ibinibigay po nila sa pastoy po nila pagkatapos doon lang sa bulsa ni pastoy mapupunta yung mga mga pinagpawisan po nila. Di ba? Oh. So, talagang itong mga sir, mga ma'am, tayo mga Katoliko po kasi, may mabasa man yan sa Biblia o wala. Basta turo po yun ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, susunod po tayo. Eh bakit po? Kasi ang karunungan ng Panginoong Diyos ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Yeah, Ephesians chapter 3 verse 10, di ba? Ang karunungan ng Panginoong Diyos ibinibigay po niya sa kanyang iglesia sa iba't ibang paraan. Yan, kaya nga po, 1 Timothy chapter 3 verse 15, sinabi ng banal na kasulatan, the church is the pillar and foundation of truth. Yan po. Kaya nga pong Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung ma-observe po ninyo, pag magpapalit po ng mga leader, ay hindi po magkakapatid yan, hindi po magpipinsan, o hindi po magkakamag-anak. Eh bakit po? Kasi yan po yung nagpapatunay na itong iglesia pong ito, hindi po pinagmamay-arian ng mga presenting pari at obispo o mga papa po ngayon. Hindi po. Hindi po. Kasi alam po ng lahat, even yung tinatawag ng mga hindi Katoliko, alam po nila na ang may-ari ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung nasa langit na Savior po natin. Yan po. Itong mga pastor na ito, tingnan nyo, di ba? Oh, tingnan nyo. Oh, i-observe po ninyo yung mga styles po nila. Talagang mag-aangkin pa na kami ang totoo. Yung pagsamba namin tatanggapin ng Panginoong Diyos. Kasi ganito ganyan. Pero anong ginagawa po nila sa kanilang pagsamba? Concert! Entertainment! Yan po ba yung pagsamba? Ng mga dinatawag na mga unang mga Kristiyano po noon? Hindi! Wala eh. So itong Bible alone, hindi po yan makakapasa or hindi po yan makakatindig kung katotohanang Kristiyano na po ang pag-uusapan po natin. Kaya nga po, kapag may papasok po rito, pagkatapos titindig sa Bible alone, ayun, itatali ko po siya dyan sa Bible alone. Ang dami-dami na po kasi pumasok dito na Bible alone po yung teaching pero hindi makakatindig So